Minana ng anak ang abandonadong garahe ng kanyang ama at naiyak ng sobra ng pasukoy nito. Maglalabing-5 taon na ring hindi nakikita ng isang binata ang kanyang ama hanggang sa malaman niyang namayapa na pala ito. Dito na niya nakuha ang susi ng kanyang ama sa garahe bilang pamana na siyang naghatid sa kanya ng malaking sorpresa. Ang kanyang natagpuan sa loob ay sadyang nagbigay luha sa kanyang mga mata. Nakatayo si Mark sa harap ng isang abandonadong trailer na ngayon niya lamang nakita. Ang 18 taong gulang na si Mark ay walang kaidi-ideya kung bakit siya nakatanggap ng ganong regalo mula sa kanyang yumaong ama. Halos 1.5 dekada na rin hindi nakita o nakasama man lang ni Mark ang kanyang ama at ina. Agad nang nilakbay ni Mark ang buong paligid sa labas ng trailer. Nagbabaka sakaling may makitang importanteng bagay nang malaman kung paano ba itong naging espesyal para ipamana pa sa kanya. Pero wala naman siyang napapansing kakaiba sa lugar. Ang trailer ay sadyang abandonado na. Para bang nakalimutan na ito ng napakatagal na panahon. Hindi lamang alam ni Mark ang naghihintay sa kanya sa loob nito. Pero nakahanda na rin naman siya ito ay pasukin. Agad ginamit ni Mark ang susi na kanyang minana na may kakalakip na liham para buksan ang pintuan. Malangit-ngit na nagbukas ang pintuan, marahan na siyang pumasok at nagsimula ng magsuri. Pero ang mabahong amoy ng mga mold at dumi ng mga hayop ang siyang sumalubong sa kanya. Ang lahat sa loob ay parang pabulok na. Kaya't hindi mawari ni Mark kung bakit ito ang ipapamana sa kanya ng kanyang magulang. Sinubukan pa rin naman ni Mark ang mag-obserba habang pinipisil ang kanyang ilong. Dito niya na nadinig ang isang malakas na ingay na nagmumula sa labas ng isa sa mga kitchen cabinets. May nilalang sa loob noon at yan ang nasisigurado ni Mark. Pero ang katatakutan ay hindi pa natapos sa pamamagitan ng tunog lamang dahil kung ano man ang nasa loob ng cabinet ay naramdaman na nito ang presensya ni Mark sa paligid. Nang maging handa na yon para makalabas, ay nakita ni Mark ang cabinet door na gumagalaw na lang bigla ng hindi normal at lumalagabog. Ang unang nasa isip ni Mark ay ang manakbo na agad papalayo. Pero may parte ng kanyang pag-iisip na waring nagiging interesado sa kung ano mang pwede niyang matagpuan. Lakas loob na lumapit si Mark sa cabinet. Agad hinawakan ang pinto nito ng dahan-dahan at maingat. Hanggang sa makita niya kung ano ang talagang nagtatago dito. Isang malaking possum ang bigla na lamang lumundag papatakas nang buksan ni Mark ang pintuan ng cabinet. Halos mapabagsak naman si Mark sa pagkagulat. Pero nang makitang isang possum lamang pala ang nagiging dahilan ng problema, ay natawa na lamang si Mark at nakahingan ng maayos. Pero sa punto ding iyon nakita niya ang tunay na itinatago ng cabinet. Sa isang gilid sa loob ng cabinet ay natagpuan ni Mark ang isang maliit na notebook na nababalutan na ng alikabok. Nang mapagpag ay nakita na ni Mark dito ang maliit na notebook ng kanyang ama. Ang notebook lang na yon ang maayos, kaysa sa iba pang mga bagay na naroroon. Binuksan na ni Mark ang notebook para basahin at kakaiba para sa kanya, lalo't galing ito sa kanyang ama. Bata pa lamang siya noon nang huling masilayan ang kanyang ama. Kaya nang makita ni Mark ang nilalaman ng notebook ay agad siyang naging emosyonal. Napag-alaman niya na ang notebook ay ang diary pala ng kanyang ama, kung saan nakadetalye ang naging buhay nito noon. Pero ang liham na binabasa niya pala ay isang handog bilang isang espesyal na regalo. Marahan siyang nagbasa hanggang sa mapahinto siya sa pagkagulat na halos mabitawan na ang notebook sa kanyang pagkakahawak. Agad na dinampot ang diary at muling binuksan ni Mark para muling basahin. May nakaipit pala ditong isang liham na nakalaan para mismo sa kanya. Ang kanyang ama una sa lahat ay umaasa na nasa ayos lamang ang kanyang anak sa lahat ng oras. Dagdag pa niyang sinabi sa liham na walang plano ang ama ni Mark na mapalayo sa tabi ng kanilang anak. Sadyang wala lang silang pwedeng pagpilian pa dahil maaaring kamatayan ang kahantungan ni Mark pag nagkataon. Panahon na rin para malaman ni Mark ang katotohanan
nang maibsan na ang kanyang pagkalito. Si Mark ay nagpatuloy lamang sa kanyang pagbabasa kung saan nakasaad ang numerong pinapatawagan sa kanya sa telepono na naging dahilan ng kanyang biglaang pagluha. Habang hawak sa isang kamay ang notebook at telepono naman sa kabila, ay agad na lumabas si Mark ng trailer. Sinubukan niyang alalahanin kung saan nagkamali ang lahat. Pilit na inuunawa ang dahilan kung bakit siya nilisan ng kanyang sariling magulang. Nasa 3 taong gulang lamang si Mark noon nang bigla na lamang siyang iwan ng kanyang mga magulang. Ang misteryosong pagkawala ng dalawa ay hindi lubos maunawaan ng karamihan. Iniwan na lamang siyang bigla sa labas ng bahay ng kanyang lola. At mula noon, ito na ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya, hanggang sa marating ni Mark ang tamang edad. Maging ang lola ni Mark ay walang maunawaan sa nangyari. Agad hinanap nila ang ama at ina ni Mark ng halos ilang taon, pero walang anumang resulta ang kanilang natagpuan. Pero sa ngayon, ay waring si Mark na mismo ang tunay na makakaalam sa tunay na dahilan ng lahat. Kinakabahan siya habang kinokontak ang numero, pero alam niyang kinakailangan din niyang malamang ang katotohanan. Gamit ang nanginginig pa niyang kamay ay agad na niyang dinayal ang numero sa kanyang phone, at sa kabilang linya ay nagawa siyang sagutin ng isang babae. Nais nang ipakilala ni Mark ng mga sandaling iyon ng kanyang sarili, pero bago pa man siyang magkaroon ng pagkakataon ay nagawa na siya nitong mapigilan. Tinawag bigla si Mark ng babae sa kanyang pangalan na labis niyang ikinatakot. Papanong nalaman ng kanyang kausap na tatawag siya? Si Mark ay napatingin na lamang muli sa numero ng kanyang tinatawagan. Sino ba ang babae na ito? At bakit niya ako kilala? Naguguluhan na sadya si Mark, kaya't agad na rin itong nagpatanong sa babae kung sino ba talaga siya. Pero tumanggi ang babae magbigay ng pangalan. Pero gumawa naman ito ng isang bagay. Ang babae ay nagsasalita sa isang tahimik na boses, na para bang nagtatago ito sa isang taong pwedeng makarinig sa kanya. Dumiretso na lamang ang babae sa punto ng nais niyang sabihin. Nakiusap ang babae kay Mark na magtungo sa isang lugar sa likod ng trailer, kung saan makikita niya ang isang puting garden chair. At doon mismo sa lugar na yon ay pinaguhukay niya si Mark. Napaatras si Mark sa detalyadong kaalaman ng babae sa kanyang paligid. Agad siyang naglakad sa pinakalikod ng trailer at nakita niya agad ang isang puting garden chair. Nagtanong naman siya agad kung bakit kailangan pa niyang maghukay at kung bakit kailangan niyang magtiwala. Malinaw namang sinabi ng babae na sa ilalim ng lupa na iyon ay nakabaon ng isang bagay na sadyang magiging importante para kay Mark. Kaya't maganda na si Mark mismo ang kukuha ng bagay na iyon. Nakiusap na lamang muli ang babae kung pwede siyang tawagin muli sa oras na matapos na siya sa paghuhukay. Pagkatapos masabi ang dapat sabihin ay nagtapos na din ang kanilang pagtatawagan. Si Mark ay labis na nagdadalawang isip. Hindi niya naman kilala ang babae na naguutos sa kanyang gawin ng isang bagay na hindi man lang magpakilala ng maayos. Bakit naman ako makikinig sa kanya? Nakakaduda naman, wika ni Mark sa kanyang sarili. Pero dala ng labis na pagka-interes na natural naman sa pagkatao ni Mark, ay napagdesisyonan niyang maghukay na rin para alamin kung meron niyang nakabaong bagay sa lupa na yon gaya ng sinasabi ng babae. Ginamit ang lumang pala na nakuha niya sa loob ng trailer ay nagsimula na siyang maghukay. Sa katagalan ay natamaan na niya ang isang bagay. Isang parihabang puting bagay na nababalutan ng plastic bag. Nang maaninag ang bagay na yon ay nakaramdam si Mark ng labis na pagkasabik. Agad dinampot ni Mark ang bagay na yon sa lupa at nalamang isa pala itong malaking puting binder na nasa maganda pang kondisyon dahil sa magandang pagkakabalot nito ng plastic. Ano kaya ang nasa loob nito? Kanyang sambit. Agad binuksan ni Mark ang binder kung saan bumugad sa kanya ang sari-saring mga dokumento. Mga dokumentong napupuno sa tingin niya ng mga legal na bahay na hindi niya labis na maunawaan. Sa matagal ng taon, nakadate ang bawat dokumento at ang mga pangalan sa bawat dokumento na yon ay hindi naman pamilyar sa kanya.
Sa ilalim ng mga dokumento na yon ay ang mga bank transfers at sa pinakadulo ng binder ay natagpuan naman niya ang isang nakasil na larawan. Ang mga dokumento at bank transfers ay sadyang nagpagulo sa isipan ng 18 taong gulang na si Mark. Hindi naman din nakahiligan ni Mark ang economics noong high school, kaya't bakit pa niya ito bibigyang pansin sa ngayon? Pero ang nagbigay ng labis na interes sa kanya ay ang larawan. Isang larawan na nagpapakita ng 5 mga lalaki. Sino nga ba ang mga lalaki na yon? At papanong naging importante ang larawan at ang mga dokumento sa kanyang nakita? Muling napatawag si Mark sa babae. Mas napili niyang pakinggan na muna ito kaysa lituhin ang kanyang sarili sa pag-iisip. Nais niyang ipaalam sa babae na nakuha niya na ang binder. Sa unang pagring pa lang ng kanyang pagtawag ay ganap na agad siyang nasagot. Malinaw kay Mark na kanina pa ring hinihintay ng babae ang kanyang pagtawag. Dito matapos ipaalam ni Mark sa babae na natagpuan niya na ang binder, ay bigla na lamang itong napaluha. Halos 20 beses o maaaring higit pang nagpasalamat sa kanya nang malaman iyon. Wala kang kaide-ideya kung ano ang iyong nagawa. Ang ginawa mo ang siyang magpapabago sa lahat, wika ng babae kay Mark. Naging tahimik ang babae ng sandaling matapos sabihin iyon, hanggang sa may sabihin na naman itong kakaibang bagay. Ngayong natagpuan mo na ang binder, ay dapat lang na malaman mo na ang katotohanan. Ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring dumating sa iyo ng may pagkagulat, basta't makinig ka lang sa akin, at panatilihin mong bukas ang iyong isip. Nagbigay ang babaeng kausap ni Mark ng isang balita na hindi niya inaasahan. Sinabi ng babae na siya ang kanyang ina. Ako si Judy Peterson at ikaw ang aking anak na si Mark. Alam kong may nagawa ako noon, pinabayaan kita. Iniwan kita ng ganun-ganun na lang. Alam ko ang bawat pagkakamali kong nagawa at labis ko yung hinihingi sa'yo ng tawad. Pero may iba pa akong nais sabihin. Hindi ako nag-iisa ngayon na naghihintay sa iyong tawag. Ang iyong ama na si Henry ay hindi pa talaga patay. Siya ay buhay at maayos at kasama ko siya ngayon. Si Judy ay agad naman nag-on ng kanyang speaker at sinabihan si Mark na sumagot lamang ng tahimik sa bawat katanungan. Dito na unang beses na nadinig ni Mark ang boses ng kanyang ama na agad nagpakilala sa kanya. Ipinaliwanag ni Judy na silang mag-asawa ay naipit sa witness protection sa loob ng 15 taon. Si Mark ay hindi makapaniwala. Ang araw na yon ay parang naging roller skate para sa kanya. Lumaki siya na walang magulang, bago malamang patay na ang kanyang ama. Pagkatapos ay malalaman niyang buhay pa pala, at maayos pang magkasama ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ng ama ni Mark na sila ay napunta sa witness protection matapos maging bahagi ng isang kriminal na aktibidad. Ang mga dokumentong iyong hawak ay ang susi para mapataob ang isa sa malaking criminal organization ng ating bansa. Nang matuldukan na ang kanilang paggawa ng kasalanan. Ang mga dokumento na yan at transaction papers ay ang pinaka-ebidensya na kinakailangan ng mga otoridad, kabilang na ang naglalakihang bank transfers at kontrata, na kinabibilangan ng mga kriminal na matagal nang gustong mag-api sa batas, at ang larawan ang pinaka-maglilinaw sa kanilang kriminalidad. Ang larawang umanong hawak ni Mark ay ang larawan ng 5 lalaki na siyang ulo ng crime organization. Matagal nang naghahanap ang pulis ng ebidensya, kaya't masaya silang ganap nang naibigay sa kanila ito ni Mark. Pero nagawa pa rin niyang pigilan sila. Matapos ibahagi ang lahat, ay nagawa ng muli ng mga magulang ni Mark na humingi ng tawad sa kanilang nagawa. Nakagawa man umano sila ng masama ay sadyang wala lamang silang magpipilian. Inilahad ng ama ni Mark na isa lamang siyang accountant noon na nagbo-bookkeeping sa isang major na kumpanya. Lingid umano sa kaalaman ng kanyang ama na ang kumpanya na yon ay napasok na ng isang malaking criminal organization. Aksidenteng naging kabahagi ang magulang ni Mark ng isang iligal na gawain. Dahil nataong parte din ito ng kanilang trabaho na nagbibigay ng kanilang mga pangangailangan.
sa puntong nawalan na sila ng kakayanang makatakas pa. Ang tanging paraan na lamang na nagawa nila ay ang maghanap ng mga matitibay na ebidensya para mapabagsak ang organisasyon na iyon at maisikreto ito hanggang sa pagdating ng tamang panahon. Nang makalap nila ang lahat ng ebidensyang kanilang kailangan, ay dito nila napagdesisyonang gawin ng isang bagay na bilang magulang ay napakasakit para sa kanila. Ito ay walang iba kundi ang iwan si Mark, na sadyang napakabigat para sa kanilang puso. May mga banta na sa kanilang buhay nang dahil sa mga dokumentong hawak ni Mark. Kaya't ang natatangi lamang na paraan para mailigtas ang kanilang anak ay ang mailayo ito sa kanilang piling, gaano man ito kasakit. Sa bawat sandali ay may sumusunod sa kanila at nagmamatsyag, sa puntong sila na ang nagkusa na humingi ng tulong sa witness protection. Nagawa nilang magsakripisyo dahil hindi nila hahayaan na malagay sa alanganing buhay ang kanilang anak, dahil ang kapahamakan ay laging nakaabang sa kanilang mag-asawa. Karapatan umano ni Mark ang mabuhay at bilang magulang ay kinakailangan nilang masigurado yon anuman ang mangyari. Matapos mailahad ang katotohanan, ay agad inatasan ni Judy ang kanyang anak na dalhin ang binder at mga nilalaman nito sa istasyon ng pulisya. Doon simulang mapoproseso ang lahat na siyang magpapatapos sa kanilang problema. Basta't hindi sa Pisces Station sa baba ng syudad. Kahit saang istasyon man, basta't wag lamang doon, kung saan may kapit ang organisasyon, kanilang babanggain. Si Mark naman ay nagtaka bagamat nauunawaan niya ang lahat, kung bakit umano hindi ginawa yon ng kanilang magulang. Kung alam naman pala nila kung sino ang dapat at hindi dapat napuntahan, edi sana'y noon pa lang ay tapos na ang kaso. Tumugon naman si Judy na ganon ang ginawa nila 15 taon ang nakakaraan, kung saan inasikaso naman sila ng seryoso ng mga pulis at nangako pang sila ay tutulungan. Pero may kakaibang nangyari. Bigla na lamang kaming pinauwi ng basta at sa loob ng ilang araw nilang paghihintay ay wala nang nangyari. Isang araw, pag uwi nila noon sa kanilang bahay, ay nabungara na lamang nilang magulo na ito at wala silang ibang pinaghihinalaan kundi ang mga otoridad na kanilang napatunayang kakilala ng mga pulis na tunay ngang napanghimasukan na ng mga kriminal ang kanilang departamento. Napagtanto na nila na noong mga panahong iyon ay walang dapat na pagkatiwalaan, kaya't nagawa nilang ibaon ang mga ebidensya. Ito ang rason kaya't hindi pinapapunta ni Judy si Mark sa police station ng kanyang sinasabi. Kahit ang ibigay ni Judy ito sa kanyang kaibigang pulis ay napakadelikado rin, dahil maging ang kaibigan nila ay namamatsyagan din sa loob mismo ng kanilang presinto. Ngayon ay malinaw na kay Mark ang lahat. Agad lumapit si Mark sa isang ahensya ng gobyerno na alam niyang mapagkakatiwalaan, malayo sa kanilang syudad, kung saan dito naasikaso at naiproseso ang bawat dokumento at ebidensyang dapat gamitin. Medyo natagalan ang proseso dahil na rin sa pagkakadetalyadong ng lahat. Pero naging maayos nito bandang huli. Nanlaki ang mga mata ng mga pulis doon sa ebidensyang dinala ni Mark, lalo na nang makita nila ang larawan, kung saan ang isa sa mga ito ay ang head ng mga pulis, na unang pinuntahan ng magulang ni Mark. Kinakailangan nilang maimbestigahan ang lahat, kaya't pinauwi na muna ng mga pulis si Mark at sinabing mag-abang na lamang sa resulta. At hindi rin naman siya naghintay ng matagal. Mag-aalmusal pa lang sana siya noon makalipas lamang isang araw nang puntahan siya ng mga pulis para sabihing nahuli na nila ang head ng mga sindikato nang dahil sa kanyang dalang mga ebidensya. Agad na pakilos ang batas para hulihin ng mga kriminal. Nagawa nilang magkasaagad ng operasyon para hindi na mapalagpas pa ang bibihirang pagkakataon. Gamit ang otoridad mula sa kataas-taasan, matapos yon, sa labas ng tinutuluyan ni Mark ay naroroon na ang magulang ni Mark at nag-aantay, kung saan niyakap nila ng mahigpit ang kanilang anak, nasasabik na bawiin ang maraming taon nilang pagkakawalay.